So, ang ibig ba sabihin nun, napaka-inefficient ng anak niya? Sa Mandaue rin po, sinabi po ni former President Duterte na bumalik na po yung droga sa Davao, Cebu, and Manila. Marami na ring mga tambay ang na-hold up at mga nasasaksak. Reaction po dito. Davao, including Davao City? Oh, okay. Kung Davao City pinag-uusapan natin, sino ba ang mayor ng Davao City? Hindi ba yung anak niya? Si Mayor Baste Duterte. So, ang ibig ba sabihin nun, napaka-inefficient ng anak niya? Again, ulitin natin, nasaan ang data patungkol rito? At tandaan natin, nung panahon niya, at least ngayon may record kung may namamatay, nung panahon niya, menong bang nare-record doon sa mga biglang nawawalang mga tao? Tanong lang natin yon. So dapat yun siguro, alamin din niya. Pero as of now, sabi nga natin, anak niya ang namumuno sa Davao City. Bakit ganun ang kanyang lungsod? Agad ng press briefing ngayong hapon ang bagong Palace Press Officer na si Attorney Claire Castro upang sagutin ang pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa isang indignation rally sa Cebu. Sa talumpati kasi ng dating Pangulo, inakusahan ni Duterte si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng pagnanakaw at patuloy na pagbebenta ng gold reserve ng bansa na umano'y halos nauubos na. Ayon kay Attorney Castro, matagal nang sinagot ng pamahalaan ang isyong ito noon pang October 2024. Kaya ipinagtataka niya raw kung bakit paulit-ulit itong binabanggit ng dating Pangulo. Tanong tuloy ni Castro, wala raw bang economic expert si Duterte para magsabi sa kanya kung ano ang regular activities ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Ipinaliwanag niya na ang BSP lamang ang solong namamahala sa pagbebenta ng gold reserve, kaya't wala anyang papel dito ang Pangulo. Ipinunto rin niya na bahagi ng mandato ng BSP ang pagbebenta ng gold upang mapalakas ang ekonomiya. Batay sa datos ng BSP, umabot sa 106.3 billion US dollar ang Gross International Reserve o GIR ng Pilipinas, kabilang ang gold, mas mataas kumpara sa 103.8 billion US dollar noong taong 2023. Ang una kong sinabi dyan noon ay anong ebidensya? Paano mapapatunayan? Katulad na sinabi ko, hindi tayo pwedeng maniwala sa mga pang-iintriga lamang na walang ebidensya. At ito naman, siguro naman ay natatandaan ninyo, nung panahon ni dating Pangulong Duterte, inamin niya, fiscal pa lang siya, expert na siya sa pag-intriga at pagplanta ng ebidensya. Siguro naman napatunayan na natin yan sa panahon ni Senator Leila de Lima. So ano pa ba ang ating i-expect sa dating Pangulong Duterte? Gumawa ng intriga, magplanta ng ebidensya.